Sa video ito mga boss, pag-usapan naman natin itong mga pinaka-basics na command sa AutoCAD. Ito ay isang request ng baguhang gustong matuto sa AutoCAD. Ang una nating pag-uusapan mga boss ay itong basic command na pan. So para makita natin itong pan, nandito siya sa view, tapos ito yun, no? So, yung pan. So, meron tayong tinatawag na pan real time, itong kamay na ito. Ang purpose nito mga boss, para ma-move natin yung view natin, no? Pwedeng i-move natin pakaliwa, tapos pakanan. Basta i-pick lang natin yung roller ng mouse natin, i-press natin, i-hold natin, wag nating gagalawin. Tapos galawin natin yung mouse to the right, to the left, upward, downward. So, ito yung purpose ng pan. Or, kung ayaw naman nating kunin yung view dito sa view, pwede nating i-type yung P. Yan yung shortcut command ng pan. And then, pwede nating i-enter. Tapos, ito yon, no? Ayan yung isa sa mga basic command dito sa AutoCAD. Ang susunod na command na i-discuss natin ay yung tinatawag na zoom, no? So, nandito rin siya sa view. Gusto nyong i-type sa keyboard yung Z. Ayan yung shortcut command ng zoom. Pindutin lang natin yung zoom na ito. So, ang default niya is zoom window siya. Pwede kayong gumawa ng box dito. Ito na yung magiging view natin. Ayan yung zoom, no? So, i-type nyo uli. Type Z and then enter. So, pag in-enter natin, actually kung titingnan natin dito sa command line, meron siyang ibang mga option. Meron siyang all, center, dynamic, extend, previous, scale, window, object, no? Tapos, pwede nating tingnan itong previous. Pag pinindot natin itong previous, yung dating view natin kanina, babalik siya. So, ayan yun, no? Ayan yung zoom command, no? So, kung ayaw nyong i-type yung zoom, so, usually, yung ginagamit ko kung ako ang nag-AutoCAD, ginagamit ko yung roller na lang, no? So, pwede kong i-roll up yung roller sa mouse, no? Palapit siya, tapos roll down, no? Palayo siya. Ito yon. So, pag pinrest ko naman yung roller ng mouse, nakapansin nyo, nagiging kamay siya or nagiging pan siya. Ito yung usually ang ginagamit ko, no, sa pag-pan at saka pag-zoom, no. Ayan yan, no. Ngayon, pwede nating gamitin yung roller. Ayan yung ina-advise ko, instead na mag-type kayo ng zoom, mag-pan. So, yung roller sa mouse, yan yung gamitin nyo na lang, no. So, pwede naman. Ngayon, ang susunod na command na pag-uusapan natin na basic command, no. Yun namang copy. So, ang shortcut command ng copy ay CO. Ayan, na. Ngayon, pag in-enter natin yan, select object daw, kung titingnan natin dito sa command line sa baba, o select natin yung object na gusto nating i-copy. Halimbawa, ito, then enter. Mag-base point tayo sa gitna. Ito yung i-copy natin, no? So, naka-straight siyang ganon. Straight lagi yan. Kaya kung gusto nyong alisin sa pagkaka-straight or pagkaka-ortho on, pwede nyo pindutin itong nasa baba. Ito yan, no? Magiging ortho off yan. Ayan, no? So, kahit saan, pwede nyo ilagay yung gusto nyo i-copy. Ang susunod na gagawin nating command, so, para ma-exit pala ito, no? Escape nyo lang sa keyboard, no? Ngayon, ang susunod na command na i-discuss natin, yun namang move, no? Ang shortcut command ng move, type mo lang yung M, tapos pwede nyong i-click ito. Tapos i-select natin yung gusto nating i-move and then enter. Tapos click tayo sa gitna. Pansinin nyo na i-move natin yung object, no? So, kung gusto nating mag-move, ilipat, no, yung mga object. So, pwede nating kunin yung move command, no? So, i-type M, enter, select ito, and then enter. So, base point dito, ayan yung move command, no? Ang susunod na command na i-discuss naman natin, no? So, yun namang rotate.
So, kung gusto nating mag-rotate, halimbawa ito, gusto kong i-rotate ito, pwede nating i-type yung RO. Ito yan, na. So, ayan yung shortcut command ng rotate. Click lang ito, then select yung gustong i-rotate. Enter. Kung tingnan natin dito sa command line, meron tayong specify base point. Saan tayo magbe-base point? Halimbawa, dito. Tapos, kung tingnan natin dito sa command line, merong tinatawag na rotation angle, no? So, pwede tayong mag-rotate kung anong angle ang gusto natin. Pwede nating i-type. Pwede kong i-type 90 degrees halimbawa, then enter. Pansinin nyo, na-rotate siya. Dati siyang ganito, na-rotate siya ng 90 degrees, no? Halimbawa, gusto kong i-select uli. Pwede naman yung i-select nyo muna bago kayo mag-command. Select ko muna ito, tapos RO, then enter. Gusto kong i-rotate uli siya. Tapos type ko 90 degrees uli. O kaya kung gusto naman nating kung gusto naman nating humarap siya ron, pwede nyong ilagay 180 degrees, no? Ayan yon. So, dito siya napunta, no? Ngayon, kung ayaw nyo mag-type, pwede rin naman yung i-select nyo yan, tapos RO, then enter, base point kayo rito. Pwede nyong i-type, or pwede nyong i-pick yung ortho. So, i-on nyo siya. Kung pansinin nyo, galawin nyo lang yung mouse nyo, nakikita nyo na naro-rotate yung object natin, kahit hindi tayo mag-type, no? So, ayan yung rotate command, no? Na makikita natin dito sa AutoCAD, no? So, ngayon ang susunod na command na pag-uusapan natin, yun namang scale, no? So, mga basic command yan mga boss, no? Para sa mga baguhan. Ngayon, kung gusto nyo namang mga advanced command, hanapin nyo lang yung mga advanced command natin na dati ng video, no? Yung pag 3D ng mga bahay, no? Tapos yung paggawa ng plano, meron tayong mga advanced command, no? Na diniscuss doon. Sana panoorin nyo. Ito mga basic muna ito para sa mga baguhan, no? Select muna, i-type natin yung scale SC and then enter. Base point dito. Kung gusto nating palakihin yan, paliitin, pwede nyong galawin yung mouse, nakikita natin. Gaya ng nakikita natin, kung ayaw nating mag-type ng scale, pwede naman nating tansyahin lang. Click. So ayan yung scale. Pwede siyang lumaki, lumiit, no? So undo ko lang yung undo para mabalik siya sa dati. Ayun siya, no? So, select uli natin. SC for scale. And then enter. Base point tayo rito. Tapos, kung gusto naman nating mag-type ng scale na value, kung gusto nyo dumoble itong nakikita nyong object na ito, pwede nyo i-type 2. Wag lang kayo magta-type ng 1 kasi yung 1, hindi liliit, hindi lalaki yan. Kasi ang default scale niya is 1, no? So, pag tinype natin 1 tapos in-enter natin, walang mangyayaring scale na makikita dito, no? Hindi siya liliit, hindi siya lalaki, no? So, kasi default niya is 1. So, kung gusto nyong lumaki, SC, enter, base point dito, mas mataas sa 1. Kung gusto nyo lumiit, mas maliit sa 1. Halimbawa, gusto kong dumoble, type ko 2, then enter. So, ito yung scale na to, no? Dumoble yung laki kaysa dun sa original, no? Yando ko lang. Select ko lang yung object. SC for scale, enter. Base point dito. Kung gusto ko namang lumiit, mas mababa sa 1. Halimbawa, 0.5. And then enter. So, mas maliit siya, no? Kalahati siya ng original na ito, no? So, mas maliit siya. Ayan yung command natin, mga basic command dito sa AutoCAD. Okay, ayun lang muna mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong naging topic natin, mga basic command dito sa AutoCAD, lalo na sa mga baguhan sa AutoCAD, sana pakipindot na lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much at God bless sa inyong lahat.